So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon ang isa sa makunat na battery na iPhone, which is the iPhone 15 Plus. Maganda kaya to ngayong 2024, lalo na lumabas ang iPhone 16. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, nire-review natin ngayon ng iPhone 15 Plus. At yun nga, available pa naman ng brand new nito kahit saan, sa mall, sa Green Hills. Kasi sila pa naman yung latest product still ngayon dito sa Philippines until hindi pa nare-release officially ang iPhone 16. Pero since lumabas ang iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, and 16 Pro Max, maraming ngayon nagdadalawang isip kung bibili ba ng 15 Plus or hihintayin yung iPhone 16 Plus. So dito sa ating review, titingnan natin kung sulit bang i-purchase sa iPhone 15 Plus lalo na sa kanyang presyo today. So kung bibili kayo ng iPhone 15 Plus ngayon, brand new, lalo na sa mga mall, I suggest wait nyo muna. Maghintay muna kayo dahil lalabas ng iPhone 16 Plus next month dahil same lang naman sila ng SRP sa iPhone 15 Plus. Yan kasi yung feel ko dahil sa US, pareho lang po ng presyo yung 16 Plus and iPhone 15 Plus. So, malaki yung possibility na pareho lang sila ng price pag lumabas dito sa Philippines. So, kung dyan kayo sa mall, bibili, hintay-hintay lang kayo. Pero, pag bibili kasi kayo sa Green Hills, syempre, sa mga nire-recommend nating shop, marami tayong nire-recommend na shop, 3 lang yan. Meron tayong CMB Gadget, ZMB Cellphone Accessories, and of course, Malin Gadget Shop. Yung iPhone 15 Plus sa kanila, makakuha kayo niya ng brand new sealed. Don't worry, legit yung mga yan, kaya nga natin sila kino-content or vlog dahil mga 100% legit yung mga shop na yan sa Green Hills. Makakuha na lang kayo niyan ng range ng iPhone 15 Plus sa brand new 51 to 54,000 to 55,000 depende sa storage. iPhone 15 Plus yan na brand new sealed. Tapos pag pre-love, makakuha kayo, available ang pre-love sa kanila, marami silang iba't ibang colors and may bababa pa ang cycle count. Yun yung maganda doon, meron pa tayong mga 2, 3, mga 10 cycle count, 100% battery health, napakakinis. Nagre-range yan sa 44 to 45,000 pesos for the iPhone 15 Plus. And sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa ating vlog, automatic yan, bibigyan kayo agad ng discount ng mga shop na yan. At yung mga shop pala nila, nasa description box yung link. Inquire na kayo, i-check nyo na, at magkakaroon pa kayo ng discount kumbaga. So, when it comes sa iPhone 16 Plus and iPhone 15 Plus, medyo malayo na ang kanilang difference. Marami na ring upgrade sa 16 Plus versus sa 15 Plus. Pero yung iba, mas piniprefer yung older unit or yung older unit kasi doon na yung time na nagpa-price drop yung mga inaasam nilang unit na yan. Kumbaga, tulad na lang itong 15 Plus. Pero pag lumabas yung 16 Plus, huwag kayo mag-iisip agad na matik bababayan ng sobrang laki. Kumbaga, ngayon is, I think magi-stable yan, lalo na bare months, sa ganyang range. Pag pre-love na 40,000 to 45,000 pesos, ganyan yung range niyan. Pero kung i-compare mo kasi sa brand new na iPhone 16 Plus, nag-range yan sa 65 to 70,000 plus pesos yung 16 Plus pag lumabas yan dito sa Philippines. So, napakalayo ng difference. Kaya kung talagang decided na kayong mag-purchase, yung 15 Plus is okay rin naman yan mga J-Vlog. Dahil yung 15 Plus ay powerful ang chipset niyan. Kung ano makikita nyo yung chipset sa iPhone 14 Pro and 14 Pro Max, yan din po ang chipset sa iPhone 15 Plus. And of course, naka-dynamic island din ang iPhone 15 Plus, na yan din yung isang magandang feature niyan. And 48 megapixel main camera na rin ang equip ng iPhone 15 Plus. So, napakaganda ng camera niyan mga J-Vlog, solid. And syempre, maganda yung mga color variations niya. Meron, I think yung pinakamabentang color ng iPhone 15 Plus is yung color pink na sobrang nagte-trending siya last year, 'di ba? Yung pinatawag nga nilang Barbie pink. And ito rin yung ni-review natin ngayon. Ang unang-unang nagustuhan ko sa 15 Plus, yung battery. Malaki yung battery nito. Kung naghanap kayo ng base model na iPhone na merong magandang battery at malaking screen size, so ito nga yung Plus version para sa inyo. So yung Plus version, yung murang version ng Pro Max.
Tapos yung Pro, yung murang version nun is yung base model. And panigurado ma-attract kayo sa neto, sa texture, sa design ng iPhone 15 Plus compare sa iPhone 14 Plus. Mas prefer ko yung iPhone 15 Plus compare sa iPhone 14 Plus, mga J-Vlog. Lalo na yung kanyang yung Dynamic Island din yung isang nagpaganda ng neto ng smartphone na to. So when it comes sa value of money, malaki po yung matitipid nyo pag bibili kayo ng 15 Plus compare sa 14 Plus, compare sa 16 Plus, na sobrang layo nung difference sila when it comes sa presyo, even brand new. Yung brand new kasi neto is, wag nyo expect na bababa rin ang brand new ng 15 Plus. Baka nga tumaas pa yan kasi phase out na yan, mag-phase out na yan at papalit na ngayon 16 Plus. Kaya hanggang may chance kayo magkaroon ng brand new na 15 Plus sa mas mura, kunin nyo na yung chance na yan, mga J-Vlog, kasi mawawala na yan sa market at may possibility tumaas pa yung value niyan. Si iPhone 15 Plus pala ay meron dual rear camera system. Yung main megapixel niya is yung 48 megapixel main camera. Meron tayong 12 megapixel ultra-wide na mga gamit natin yan, syempre, pang mga natin, mga group photos. Front camera is 12 megapixel din. Both rear at front camera ay support ng 4K video recording up to 60 FPS. iPhone 15 Plus ay merong cinematic at action mode na makikita natin yan, of course, sa iPhone 13. Napakalaki ng screen nitong iPhone 15 Plus, 6.7 inches. Super Retina XDR OLED display. So ito yung ating ito yung iPhone 15 Plus. Ayan, so napakaganda talaga ng quality ng iPhone 15 Plus, lalo na nag-iba yung kanyang finish when it comes sa back. Kasi na siya, matte finish compare sa glossy finish ng 14 Plus. So ito yung na-attract ako sa 15 Plus, mga J-Vlog, yung niya, matte glass niya. Naging same na rin siya sa mga Pro version na matte glass, which is magandang move yan kay Apple. Tapos maganda yung tone niya kasi sa camera module is dark tone siya na pink. Tapos yung matte glass is lighter pink. Tapos yung Apple logo is medyo middle siya na pink. So parang three-tone yung yung color ng iPhone 15 Plus when it comes sa sa mga units. Ganon din yung color blue nila eh. So ito yung frame niya is aluminum. Napakaganda nung build talaga ng 15 Plus. Syempre, same na same din sa 14 Plus na meron dual rear camera system. Pero maganda sa 15 Plus is yung main cam niya is 48 megapixel, which is a huge upgrade compared sa 14 Plus na merong 12 megapixel. Yung ultra-wide camera niya is 12 megapixel din. Meron tayong flash dito and of course, a microphone. Sa right side is nandito yung kanyang power button. Sa taas naman wala tayong makikita. Left side is yung ring and silent toggle and yung volume rocker. Tapos yung SIM tray, nandito rin. Nandito yung kanyang Type-C port, which is ito rin yung bago sa 15 Plus. Meron tayo ditong speaker grills and dual steer speaker siya. Open natin tong 15 Plus. Siyempre, naka-dynamic island na rin to compare sa kanyang predecessor na naka-notch display, which is a huge upgrade din. Nagaya niya na yung 14 Pro and 14 Pro Max. At yung 14 Pro, kautak niya rin ang 15 Plus na merong Apple A16 Bionic chip. Ayan. So, open natin. Dynamic island, which is ito yung favorite part din ng mga Apple user ngayon is yung Dynamic Island, di ba? 6.7 inches, Super Retina XDR OLED display, and of course, ang maganda naman sa 15 pataas is nakikita na po natin ang cycle count. Tingnan nyo naman, cycle count po. Yung cycle count meaning niyan, 100% battery, tapos nag-deplete siya sa 25%, counted na po yan ng 1 cycle count. Pero pag nag-charge kayo sa gitna, hindi po magtataas yung cycle count niyan. Camera, explore natin yung camera ng 15 Plus. So, meron tayo ditong 1x, 0.5 for ultra-wide camera, 2 times optical zoom, and of course, hanggang 10 times digital zoom dito tayo sa iPhone 15 Plus. And meron din siyang 4K video recording support sa rear at 60 FPS. Meron siyang action mode na nakita rin natin yan sa 14 Pro and 14 Pro Max. Meron tayong cinematic. Sa cinematic hanggang 4K
up to 30 FPS na ang cinematic mode ng iPhone 15 Plus. Meron tayong slow motion na up to HD 240 FPS, time-lapse, and of course, portrait is yung very popular na feature ng mga iPhones is yung napakaganda nilang portrait mode for background blur. Pwede natin magamit ang dalawang lente, meron tayong 2 times, and of course, yung very basic na 1x. Panorama for wider shots. Sa front camera naman, support niya ang 4K video recording up to 60 FPS pati sa front camera ng iPhone 15 Plus. So yan video sample front-facing camera of the iPhone 15 Plus. So yun nga maganda dito is napakalinaw ng front cam nitong smartphone na to. Ayan, tingnan nyo man, all goods na all goods, diba? At ang front cam niya ay support ng 4K video recording up to 60 FPS. Ayan, no, tingnan nyo. Perfect na perfect for making contents din. And yung camera kasi nito is 48 na rin ang main, na mamaya magpapakita rin ako ng video samples ng front camera ng rear camera ng iPhone 15 Plus. Video sample ng rear camera ng iPhone 15 Plus. So pinakamax resolution niya is 4K resolution up to 60 FPS. Pero tingnan nyo to, pwede nyo i-switch agad yung ultra wide. Ayan, ng ganyang kabilis lang. Tapos pwede kayo mag-zoom. Pati kasi yung ultra wide nito is support din ng 4K video recording. Ayan. So yan mga ka-J-Vlog, sa mga nagtatanong, Lods, ano ba? Ito na ba yung perfect time bumili ng iPhone 15 Plus? Or hintayin ko na lang 16 Plus. Kung meron naman kayong budget at talagang talagang for the long run, more features, go for the 16 Plus. Pero asahan nyo na mas mahal talaga to at ang laki ng difference nila, to be honest. Kaya kung meron naman kayong mga extra budget dyan or talagang hindi naman problem sa inyo yung pera, 16 Plus is good to go. Pero kung isa kayong consumer na ang laki kasi nung difference sila, lalo na pag pre-love, nasa 20,000 pesos. Ang laki nun, di ba? Tapos hindi naman sobrang layo kasi talaga nung features nila. May mga nadagdag, yes, pero hindi sobrang layo. Unang-unang upgrade dyan yung chipset, Apple A18. Pero feeling ko yung Apple A18 na yan, is same lang naman yan sa Apple A17 Pro na parang ni-rebrand lang nila yan para hindi ma-assume ng consumer na pareho yung chipset ng 15 Pro Max at ng iPhone 16. Una dyan, chipset ang pinagkaiba. Camera, mas maraming nag-focus ngayon sa camera si 16 series. Lalo na yung fusion camera nila na 4 na yung lente na pwede natin magamit sa iPhone 16 Plus even though dual rear camera system lang siya. So yun yung maganda doon sa fusion camera. And of course, yung newly nila na capture button. At pwede na tayo mag-record ng spatial video, pero hindi naman ganun sikat yung spatial sa atin kasi hindi naman ganun in demand yung VR ng Apple dito kasi sobrang expensive. So hindi naman ganun ka market yung spatial video sa atin. So yun, kung makikita nyo, when it comes sa specs, marami nga magaganda rin na dagdag sa 16 Plus, pero hindi naman sobrang layo nung kanilang specs. Merong redesign tayong nakita, pero hindi naman siya ganun kalaking game changer. Kaya iPhone 15 Plus is still napakaganda pang i-purchase niyan, lalo na sa kanyang presyo na bumaba na talaga siya. Kung makakuha kayo ng magandang deal niyan, sa second hand kayo makakuha niyan mga J-Vlog. At doon lang tayo sa mga re-recommend nating shop. Legit yung mga yan at gina-vlog ko yung mga nila, 15 Plus sila. Ang lilit ng cycle count, sobrang kinis, good as new, walang palit, walang palit. All original, and of course yung battery hindi boosted. And doon nyo naman makikita kung boosted yung battery. Kung 100% tapos mataas yung charging times, meron ng discrepancy yun. Pero kung mataas yung battery percent at maliit lang yung charging times, yun yung sign mo na hindi boosted yung battery. And of course yung cycle count. Yung cycle count mismo doon sa system ng iPhone na mababa lang mga J-Vlog. So yun, iPhone 15 Plus ay okay naman yan i-recommend, lalo na pag nakuha nyo siya ng good deal.